Ng 4:12 nagaingon, "The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works." 2 Timothy 3:16-17. "Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Kay mag-aadto ta sa pagsusi sa atong kaugalingon kung adunay nakita nato nga gikinahanglan nga i-confess, atong i-confess para limpyo tas tubangan sa Dios. Amahan namo nga Dios nini nga takna sa kagabhion, kami magadol sa imong balaan nga presensya. Magkapaubos kami sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Then magkakinabuhi lamang kami nga diin dili mo tipas sa imong mga plano, katuyuan sa among mga kinabuhi. Ang gusto nimo, Father God, nga kami magapakig-fellowship kanimo sa tanang panahon. Ug busa ania kami, gamita kami sa yanong nga paagi, bisan nining usa ka oras nga pagtuon sa imong pulong. Tabangi ang tanan nimong mga kanakan, bisan man ang nasa online, hatagi sila focus, nga diin dili mahimong kawang ang usa ka oras na mga pagtuon, kung dili kining tanan magahatag lamang og tinuod nga kahimayaan nga naha kanimo. Tabangi mong alagad, ginairan ako nga limitado lamang ako. Basta nagkinahanglan ako sa panabang sa Balaang Espiritu, sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Akong ginatugyan ang tanan nga naha kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, God and His plan. Mankind was created to enjoy a personal relationship with God. Mao gini ang plano sa Dios nga magmalipayon kita sa pagpakig fellowship ug pakigrelasyon ngadto kaniya. Sa pagsugod pa sa pagbuhat niya sa tao, God formed Adam and Eve perfect, without physical flaw or sin. Sa pagbuhat niya ni Adan ug ni Eva, hingpit yun sila. Wala sila mga lama, wala sila mga sala. And then He placed them in the perfect environment of the Garden of Eden, where they had direct daily contact with Him. So maning panahon lang ang Diyos ug sila nagapakig fellowship, mag-istoryahanay sila. Sumala pa sa Genesis 3 verse 8. God give them volition, the free will to obey or disobey Him. So muning gihatag sa Dios ngadto kanila kagawasan. Ug mo ni ang pinakabililhong butang ang gihatag sa Dios ngadto kanila, either sila magkasunod ba sa kabubuton sa Dios o sila mag-disobey ba. As long as they continued to obey God, they would remain in fellowship with Him in a state of sinless perfection. So, maunta ning gusto sa Dios nga magapanghitabo. Nga sila magpabilin nga adunay pagpakigsandurot, pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Ug nga nagapadayon sa pagsunod ngadto kaniya. Apan atong nakita dinhi, no? But when they committed their sin of disobedience, immediately a barrier separated man from God. Sa takna gyud nga nakabuhat sila sala, automatic na separate sila sa Dios. Ang Dios dili gyud gusto sa sala.
ug busa sa usa ka nabuhat nga sala ni Adan. Na-separate gyud sila sa Dios. Gikan sa ilahang pagka-trichotomous nga na sila human spirit, nawala gyud dayon ang ilang human spirit. So mankind's relationship with God was completely severed. From the fall of Adam until the end of time, no human being can conquer this barrier. So nanay babag, no? Ang tao dili na pwede makaduol sa Dios kay makasasala na ang tao. So gikan niadto ang tao aduna nay babag sa pagkatubang ato sa Dios. And it is impossible and insurmountable. Dili gyud kayang lusutan sa tao. O bisan man ibutang nato ihang katkaton, dili niya makaya katkat tungod sa pagkakataas sa standard sa Dios nga mao ang perfect righteousness. So atong nakita din no human effort can break through this obstruction. Walay usa ka buhat sa tao nga maka bungkag nini nga ali. Gialihan gyud, no? Ang Dios ug ang tao aduna gyud nag-ali, murag pader. Actually na illustration diri karon naghiskot mi tungod sa barrier nga mao ang pader ang illustration, no? So tungod niya na all mankind is born spiritually dead and exists on one side of the barrier and God exists on the other side, a hopeless separation. So ang hitabo tungod kay nakasala ang tao, murabag na dako kayong pader, taas kay nga pader, baga kay nga pader, nga ang tao nasa pikas ug ang Dios nasa pikas. Ug dili na sila pwede magka-fellowship tungod kay nahimong makasasala ang tao. Nahimong makasasala ang tao ug dili pwede nga magkauban sa Dios nga walay sala o hingpit. So dinhi atong nakita nahimong hopeless ang tao. Nahimong espirituhanon patay. A total separation from God. Inability to have a relationship with God. So dili na siya pwede nga makaduol ngadto sa Dios. But omniscient God always knew that man's volition would alienate him from his Creator. Yes, naibalo na daan ang Diyos niini. Nga ang iyang binuhat nga tao, nga iyang gihatagan og kagawasan, makabuhat gyud og sala. So consequently in eternity past, God the Father designed a perfect plan to remove the barrier through the salvation work of Jesus Christ on the cross. So tungod sa pagkamanggialamon sa Dios ug nga nahibalo na siya nga daan nga ang tao mapakyas gyud sa diyang gihatagan siya og kagawasan. Kaya ang kagawasan nga gihatag sa Dios sa tao mamunggoy gitawag na tubag sa apilar ni Satanas. Ug ngano nga si Satanas sa panahon sa paghukom sa mga anghel, makasabot siya ug nganong itambog siya sa linawong kalayo. Ang volition sa tao ang paggagamiton. Kagawasan sa pagpili. Aron nga si Satanas makasabot siya ug nganong paghukman siya sa linawong kalayo sa malabot nga mga adlaw. Ug busa atong nakita nini kay naa may nagbabag ug ang Dios in eternity past nahibaluman siya niini. Nagbuhat siya og design. Nagbuhat siya og perfect plan. Aron nga ma-remove niya kining nga barrier, kining barrier nga nag-ali sa tao ug sa Dios. So ang Dios mismo ang nagabuhat gihapon ini og paagi. Pinagi sa salvation work of Jesus Christ on the cross. This plan and expressions of God's grace to fallen Adam
and his sinful progeny, the human race. So is divided into three parts. So muni nga plano, no? Nagpakita ni dinhi o nagapadayag dinhi sa grasya sa Dios alang sa mga nabagsak nga siya dan ug bisan man sa iyang mga sumusunod, bisan man sa iyang mga kaliwatan. Nga mao ang gitawag natong tawhanon nga rasa. O kini siya gidivide kini siya sa tulo ka mga parte. Adunay phase 1 plan, mao ang salvation for the believer. Phase 2 plan, the believer in time, and phase 3, the believer in eternity. Sumuning plano sa Dios kaya nakita mo gyud niya nga mabagsak ang tao ug tungod niya na nagbuhat og nindot nga plano ang Dios nga diin masulbad niya ang babag. Ang babag nga ang tao nahimulag sa Dios ug dili siya pwede makatabok sa Dios tungod kay ang Dios balaan man ug ang tao makasasala man. Sa adunay babag. So God's role in phase 1 of this plan began in eternity past. Anticipating man's failure, God resolved the barrier, problem, and its consequences. Yahanggi tanggal kining babag. Kaya nakita niya nga wala giyo sa katao nga makatabuk ngadto kaniya kun dili niya tanggalon ang babag. So Jesus Christ, the second person of the Trinity, was elected to accomplish the salvation phase of God's plan. So mo kini si Jesus Christ mo ang napili nga mao ang magtrabaho sa plano sa Dios nga mao ang kaluwasan para sa mga katawhan. So the work of Jesus Christ began with his virgin birth and concluded with the cross, resurrection, ascension, and session. So Christ's substitutionary spiritual death paid the penalty for our sins and removed the barrier so that salvation is freely given to anyone who believes in Him. So muning usa ka nindot nga dapat masabtan sa mga tao. Kining gitawag nato Christ's substitutionary spiritual death. Adiin iyang gibayran ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan. Aron nga ang katong babag mahimo tong dili na babag ug ang usa ka tawo pwede na makabalik sa Dios. Pinaagi na usab sa iyang volition sa pagtuo sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. So man's role in phase 1 occurs in that instant of time when a person believes in the Lord Jesus Christ as Savior. So mura ginay gitawag nato responsibility og buluhaton sa tao. Gibuhat na tanan sa Dios dito sa cross ang pag-remove sa barrier ug ang tao igo na lang ang mutuo sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Ingon nga atong manluluwas. Sa phase 2, the Christian way of life begins immediately after salvation. So kung maghisgot ang phase 2, naghisgot kini siya mahitungod sa naluwas na ka. Nga kung naluwas na ka, buti pasabot nga nagsugod na ka sa imong Christian way of life. Sugod na ka pagpangalagad ngadto sa Dios. So begins immediately after salvation and is accomplished when the Holy Spirit works in and through the believer. And then phase 3 commences at the moment of the believer's physical death or the rapture, whichever occurs first. So ang phase 3 nga plano sa Dios muna nang either mabutan kita sa rapture or mabutan kita sa atong kamatayon. Kana nga kahimtang mo na lang panahon nga tuan natas langit niya na. Ug mo nang phase 3 plan of God alang sa mga tawo nga mituo kaniya nga magkinabuhi gyud nga walay katapusan dito niya sa langit.
So the removal of the barrier is solely the work of Jesus Christ. Balik ko na ko. The removal of the barrier is solely the work of Jesus Christ. Trabaho ni Jesus Christ ang pagtanggal sa babag. Apart from this divine intervention, mankind would face eternal condemnation and separation from God. Muna sulat diya sa John 3:18, John 3:36, nga ang tao nga dili mo tuo hinukman gyud. So being condemned means spending eternity in the lake of fire. Magsuffer din sila sa linang kalayo. Kana kung dili sila mo tuo sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. No matter what human abilities, talents, or other assets we possess, we are incapable of removing any of the components of the barrier separating us from God. Kung ang tao, dili gani mudawat sa plano sa Dios, magbuhat sa iyang kaugalingong paagi, o kung saan niya pagbungkag sa mga barrier o pagkabot sa Dios, dili gani mabungkag ang barrier sa iyang kaugalingong pamaagi. Ug dili gyud pwede nga makabalik siya sa Dios sa iyang kaugalingong abilidad. Wala gyud tsansa. Hopeless ug helpless gyud ang usa ka tawo. Na dinhita sa the composition of the barrier. Adunay composition ang barrier. For the sake of illustration, consider the barrier to be composed of bricks, mura ka ng hollow blocks yan. Buhat sa example nga hollow blocks. The first brick is sin, sala. Muna yung primero nga gitawag na to og babag ang sala. Sumala pa sa Roma 3:23, for all have sinned and fall short, that means miss the mark of the glory of God. Tungod kay ang tao nakasala man, busa nahilayo siya sa himaya sa Dios. Nay separation gyud tungod sa sala. Ug dili niya kayang buhaton o pag-break sa barrier sa iyang kaugalingong kahimuan, ug dili pud siya pwede nga makabalik ngadto sa Dios sa iyang kaugalingong mga pamaagi. Tungod kay makasasala gyud ang tao. Muna ang first break, no? The second break is the penalty of sin. Mao kining ikaduha nga gitawag nato diri og gihulagway man ni siya og murag hollow blocks bitaw, bricks nga isapaw-sapaw. So ang second break is the penalty of sin. For the wages of sin is death. Sa Romans 6:23. Now hinumduman nato nga ang sala nahimo na siyang babag. Unya ang sala napagi penalty. Dili man nato kaya nga makabalik ngadto sa Dios tungod sa sala. Gawas pa na niya dili po nato kaya nga bayaran ang sala. Dili nato kaya nga bayaran ang penalty of sin. Unsa man tay penalty sa sala. Dili po nato kaya siyang pagbayaran. Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Now, kung imong basahon kining Romans 6:23, ang nahuna sa mga tao nini nga ang bayad daw sa sala mao ang kamatayon, nga mao nang mamatay ta. Now, hinumdumin ninyo, wala siya nagahisgot niya na. Ang iyang gisgutan mao nga kay namatay man ta spiritually, bayaran ni Jesus Christ. Ang kamatayon ni Jesus Christ nga spiritual death, mo'y bayad sa sala. Ang bayad sa sala mo ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross. It is the payment of the Lord Jesus Christ on the cross. Kay katong nakasala sila ni Adan ug si Eva, pag-ingon sa Dios sa ilaha nga sa takna nga mukaon mo ni ana, mamatay mo gayud. Ang pangutana, namatay ba dahil sila physical? Wala.
Midagan po og 930 years si Adan. Una siya namatay. Yes, sa unahan namatay rin gyapon si Adan. Pero ang immediate yun nga kamatayon nga na-encounter ni Adan is spiritual death. Sa takna gyud nga nakasala gyud siya, spiritual death gyud ayan ang iyang naangkon. O mo kanang gitawag na to, nawala ang human spirit sa iyang kinabuhi. Nahimo na lang siyang body and soul. Now the third break is physical birth. No, unsa man dining physical birth? Ngano man ning physical birth? Man is born physically alive but is spiritually dead. So morning ikatulo, no? The third break is physical birth. Nga ang tao, man is born physically alive but is spiritually dead. Separated and unable to have fellowship with God. And you were dead in your trespasses and sins. Sumala pa sa Episo 2:1. Physical birth. Once nga ang usa ka bata nahimugso siya, pagkahimugso niya na, automatic yun espirituhanon patay siya. Kay ngano man nga automatic man espirituhanong patay siya nga wala pa man unta siya makasala. Napanunod niya ang Adam's original sin. Mo nang nga siya inherent sin. Na siya sala nga napanunod gikan kay Adan. Ug tungod niya na kay napanunod niya ang sala ni Adan, nahimo gyud siyang espirituhanon patay at the moment of physical birth. So morning giingon dinhi, and you were dead in your trespasses and sins. Nawalhi kita sa ikaupat. The fourth break is man's relative righteousness. Unsa po ning man's relative righteousness? Ang tao nasa kaugalingon nga pagkamaayo. Pwede po siya nga magkinabuhi nga kung imong tanawon, maayo po siya sa kalibutan. Righteous. Apan ang iyang pagkamatarong, gitawag kini siya og relative. Kano ka nga relative righteousness man? But ipasabot nga dili gyud siya hingpit. Dili siya maka-apas sa standard sa Dios nga 100% matarong. Ug tungod niya na kay dili man siya maka-apas sa standard sa Dios, kining pagkamatarong sa tao bisag unsa iyang buhaton nga magmatarong siya, bisan pagsubayon niya ang tanang mga balaod ni Moses, balaod sa yuta, dili gyud siya makakabot sa perfect standard sa Dios. Ug busa ang iyang pagkamatarong gitawag lang na siya og filthy rags. Amo nang relative righteousness sa Isaiah 64:6. For all of us has become like one who is unclean. So kitang tanan unclean gyud, no? And all our righteous deeds are like a filthy garments. No? So permanente na ako ning gi-explain ang Isaiah 64:6. Ug unsa di ay ka gitawag nato walay pulos ang pagkamatarong sa usa ka tawo. Dili din niya kaya makuha ang standard sa Dios. Kaya ang standard sa Dios manggod nga makaadtog langit, dapat 100% righteous ta. Pero kaya di man makaya sa tao. Ang pagkamatarong sa tao is relative righteousness man lang. Well, natay solusyon diri sa unahan din ng subject. So the fifth break is the character of God, His divine essence. Kini ikalimang karakter. Man can never measure up to the divine attributes of perfect God. No one is as good as God. There is none who does good. There is not even one. So, muning ika-5. Kung nga ikaw pat,
ato ang pagkamatarong is relative, dili hingpit ang atoa. Ang sa Dios hingpit gid siya. So dili gid pwede magkauban bisan man ang pinakamaayo nga tawo sa kalibutan ug ang Dios. Tungod kay ang tao relative righteousness gid siya, wa gid siya makakabot sa standard sa Dios. Ug ang Dios ang gikinahanglan niya nga makapakig fellowship ka sa iya, napo kay 100% nga righteousness. Ug dili kaya makabot sa tao. So walay pag-asa, hopeless kay ang tao. No? Now, the sixth brick is man's position in Adam. Morning, ikaunom nga gitawag na to brick or hollow block ba, no? The sixth brick is man's position in Adam. Morning, ikaunom. Nata kang Adan. Sa wala pa ta kang Kristo, pagkatao gid nato, paghimugso gid nato, we are positionally in Adam. We are in Adam. For us in Adam, all die. Sa 1 Corinthians 15:22a. Adam's full and subsequent spiritual death not only disqualified all humanity from fellowship with God, but also limited the physical life span of the human race. So karon atong balikon adunay unom ka mga babag nga dili gyud pwede ang tao makatabok ngadto sa Dios. Ang una, sala. Aduna tay sala. Ug ang Dios dili gyud pwede makig-fellowship sa sala. Balaan gyud siya. Ikaduha, ang penalty of sin. Ang penalty of sin dili kaya mabayaran nato. Dios lang ang makabayad niini. Walay katakos ang tao sa pagbayad sa sala. No? The third brick is physical birth. Ang atong pagkahimugso. Sa takna nga nahimugso ta, inumduman nato, automatic, we are born physically alive but spiritually dead. Automatic yun, patay ang atong pagkahimugso. Walay usa ka tawo nga nahimugso sa kalibutan nga automatic siya na fellowship sa Dios. Patay gid siya. Patay siya, no? Spiritually. And then ang kaupat is man's relative righteousness. Ang atong pagmatarong dili makapasar sa standard sa Dios. Relative lang atoa. Dili hingpit, dili perfect ang atoa. And then the fifth brick is the character of God. Muratag ganang nag-ambak og bulan. Bisag unsa nato kataas o bisag unsa kakusog sa atong lukso, dili kita pwede makaabot sa bulan. Tungod sa kataas sa bulan, dili kaya sa abilidad sa tao nga iyang ambakon ang bulan. Ug mao kana kataas ang pagkamatarong sa Dios. Dili kaya nga kabuton sa tao nga mamahimo siyang matarong. Yes, makaadto kag langit kung makapasar ka sa standard sa Dios. Apan ang pangutana, nabi usa ka tawo nga makapasar sa standard sa Dios? Wala. So the sixth brick is man's position in Adam. We are in Adam, ug tungod kay nata kang Adan, kitang tanan nangamatay. Ug busa kining unom kang gitawag natog mga babag, mao kini ang hinungdan nga si Jesus Christ nagpalansang sa cross. Gibayaran niya kining tanan, no? Atong nakita din ha, with these bricks stuck against us, the barrier is truly insurmountable, but through the saving work of Christ, God leveled the wall and crushed the bricks. Yes, bisan unsa man kalig-on sa babag, o bisan man unsa kataas sa pader, apan pinaagi sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross, iyahang level kini siya
iyang gi-crush ang gitawag natong mga bricks. Sin removed by redemption. Ang sala, iya kining giwala pinagi sa redemption. Atong pagatunan kining redemption. So, unsa man day ang sala? Sin is anything contrary to the character of God or acting independently of God and His provision. So, muna ang sala. Ang sala mao ang bisan unsa nga butang nga supak sa kinaiya sa Dios o sa dihang ikaw nagabuhat sa usa ka butang nga independently sa gitawag natog pamaagi sa Dios. Nagbuhat kag usa ka butang nga imo-imo lang. Sala na. So sin is coming short of God's righteousness sa Roma 3:23. So the first sin in the human race was an act of disobedience to the will of God. So mo kining gisgutan diri sa Genesis 2:17. But from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. When Adam ate the forbidden fruit, the offense had all-encompassing repercussions for mankind. This first sin, Adam's original sin, was imputed or officially charged to the entire human race. Morning pinaka bad news dire, no? Kay sa usa ka nabuhat nga sala ni Adan, automatic siya gi-charge, gi-impute siya sa tanang mga tao nga mahimugso nini nga kalibutan. Just because of that first sin, Adam's original sin, was imputed or officially charged to the entire human race. Since Adam represented the human race, we stand or fall with him. Kay siya man ang nagrepresentar sa katawhan, gikan man ta kaniya, o kita gikan man sa binhi pud niya, o busa, kita usab nangabagsak ban kaniya. So when he sinned, we all sinned because we were seminally present in Adam. For us, through the one man's disobedience, the many were made sinners. Ang many diri, kitang tanan ni siya. Mahimutang makasasalang tanan. Romans 5:19a. We are all condemned, not because of our personal sins, but because of Adam's original sin. O mo ka nang condemn ta. Dili tungod kay nakabuhat ang personal nga sala, kung dili tungod kay nakapanunod ta sa sala nga nabuhat ni Adam. Ang Adam original sin was also imputed to us, and we inherit Adam's sinful nature. Adam became a sinner. We are born sinners. The sin nature he acquired is genetically passed down to his descendants. So tanan na ni, no? So each and every one of us, we all possess the same corrupt nature. So muna kita nagitay corrupt nature, wala man sa katawo nga walay corrupt nature. So therefore, just as through one man, that means Adam, sin entered into the world, and spiritual death through sin. Nahimutang espirituhan ng patay. And so death spread to all men because all sin the moment Adam sin. So kita po nakasala po ta. Nadamay ta, no? Sa Romans 5:12. Death spread to all men because the condemnation of Adam's sin is imputed to our genetically formed sin nature at birth, resulting in spiritual death. Now, consequently, we are all born into the slave market of sin and will remain slaves as long as we live unless we accept God's solution for sin.
So nay solusyon ang Ginoo sa sala. So kung atong tuuhan ka ng solusyon sa Dios, nan makalingkawas ta na ining babag, no? Ug mo kining gitawag na to word nga redemption. Now, two Greek words in the Bible. Adunay duha ka Griego nga pinulungan diha sa Biblia. Ang una kining gitawag na to lutroo, L-U-T-R-O-O, ug ang ikaduha kining agorazo, A-G-O-R-A-Z-O. Aduna kini siya ay mga dapat nga masabtan nato nini tungod kay sa English nga translation adunay mga nindot kini siya nga kahulugan. Unsa kitong una? Lutroo. And then ang isa is agorazo. So atong nakita kini siya ang lutroo and agorazo are translated redeem. So lutroo and agorazo gitranslate siya og redeem. Lutroo and its compounds emphasize the idea of purchase a ransom by paying a price. Now, kung ato yung himay-himayon, ang lutroo atong nakita kini siya murag naghatag siya og idea sa pag-purchase or gitawag nato ransom, pagpalit by paying a price. Sa Mark 10:45 ug bisan man sa 1 Timothy 2:6 ug sa Titus 2 verse 14. Ang agorazo and its compound mean to redeem or purchase a slaves from the slave market. So unsay kalainan nila, no? Gikan from the word lutroo o from the word agorazo. Now, atong nakita ang lutroo means, kung imong pagkatanawon, purchase, gipalit, no? Gipalit. Sa to pa gibayran. Siya ang mibayad. Samantalang ang agorazo atong nakita, so ang agorazo and its compound mean to redeem. So kung imong tanawon ang redeem sa English, murag maura, no? Pero sa Griego adunay kalainan, lutroo ug ang agorazo. So ang lutroo gi-emphasize niya dere the idea of purchase by paying a price. Ang agorazo is purchase a slave freedom from the slave market. Muli ng word nga agorazo kay ang agora is market. Agorazo. Naulipon ta sa sala nya ihatanggi palit gyapon. So aduna lay kalainan sa Griego nga lutroo ug agorazo. So agorazo and its compound mean to redeem or purchase a slave's freedom from the slave market. So ang lutroo nakasala ka, gi-purchase ka. Ang agorazo naulipon ka, and then gilukat ka, no? Kay naulipon man ka, no? So lahi ang ulipon o katong nakasala, no? Yes, nakasala ka, kinahanglan tubson ka. Pero ang agorazo nagpasabot gitubos ka sa kaulipnan sa sala kay naulipon man ka sa sala, no? So mo kana ang buot ning ipasabot, naulipon ka sa merkado sa sala sa Galatians 3:13. So the price paid to redeem sinners from the slave market of sin was the death of Jesus Christ on the cross. So muning gitawag na to the price paid
to redeem sinners gikan sa pagkaulipon sa merkado sa sala, mao ang kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross. So, naulipon ka, no? Lahi mo tong sala kay yes nakasala ta. Alutro pero kini naulipon jud ka sa sala, which is agorazo. Permanente ka nga magbuhat og sala. O mao ka nang gisgutan sa 1 Peter 1:18-19. Redemption is the basis for the forgiveness by God of all sins. Sa Isaiah 44:22 o bisa man sa Ephesians 1:7. And the basis for justification. So ang redemption may basis sa kapasayloan by God of all sins, and then the basis for justification. Huwag mo nang matarong usab kita. To redeem mankind from the slave market of sin, Christ was judged for every sin that has been committed or ever will be committed by the human race. So maning gitawag nato pagluwas sa mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala. Munang ang tao, di na di ka matingala sa tao, magpagkasala gid siya. Mangita pa ganig sala gyud. Kaya nga naman, naulipon mangita sa sala. Ug atong nakita ka na siya, Christ was judged, siyang gihukman niya na. Sa tanang sala ngayang nabuhat, o bisan man sa iha pang pagabuhaton sa kalibutan. So the removal of the sin problem for all humanity is called the doctrine of unlimited atonement. So, ang pag-remove sa tanang sala, sa problema sa sala, sa tanang katawhan, gitawag na ito kini siya og doctrine of unlimited atonement. Unlimited ha, dili limited. Kaya nabaya gitudlo og limited. So, unlimited atonement. Ang tanan. Sumuning hisgutan diri sa 1 John 2 verse 2, and He Himself is the propitiation for our sins. That means, mga magtotoo, and not for ours only, but also for those of the whole world. 1 John 2 verse 2. So because Christ bore the sins of the world on the cross, redemption is available to the entire human race. Amo na ni. Tungod kay gidala na ni Jesus Christ dito sa cross, ang tanang sala sa katawhan sa tibuok kalibutan, iyang gibit-bit dito sa cross. Busa redemption is available to the entire human race. Ang pagtubos available na, no, sa tanan nga mga katawhan. Muna sa 1 Peter 2:24. So ang katong babag iyahan ang buak. Nawala na ang babag, nawala na ang barrier. Bisan kinsang nga tao pwede nang makaadto sa Dios. O usap pud nga naghulagway nini katong tabil sa templo nga napikas. Nga buti pasabot nga sa dihang ang tao moadto na sa Holy of Holies, pwede na siya makadoon. So ikaw ug ako, bisan tinuod sa una si spiritually patay ta, wa gid tay katakos nga mosulod ngadto, pero because of the redemption work of Jesus Christ on the cross, pwede na tang maka-adto sa iya. Pinagi sa ato ang pagtuo. So but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. So muna no, sa John 1:12. So kitang tanan, makabalik na ta, nanatay pamaagi nga, bisan tinuod, dili na to kaya mabungkag ang barrier, dili na to kaya masaka ang kataas sa barrier. Ang Diyos nagbuhat sig pamaagi, nga walay usa ka tawo sa kalibutan nga dili makabalik sa Dios
Ang tanan aduna na opportunity nga makabalik sa Dios. Kana kung siya mo pili o mulawat kang Kristo Jesus. Now diri, the penalty of sin removed by expiation. So muna po ni. Ang penalty of sin, dahil ito galina no, ang sala to, na remove through redemption. No? Ang sala na remove through redemption. The work of Jesus Christ on the cross. Now, ang penalty of sin, kaya naman penalty ang sala, na remove by expiation. Na atong pagatunan ng expiation. In the garden, only one tree was forbidden to Adam and the woman. And the penalty imposed for disobedience to God's mandate was stated. For in the day that you ate from it, that means the tree, you shall surely die. So, satak na ang mukhaong kanina, mamatay ka kayod. Now, ang giskutan din ang kamatayon is spiritual death, no? Dili itong physical. Kaya wag yun dahil namatay sila ni Adan, pagkaon nila. Midagan paganig edad niya, miabot paganig 930. Sa Genesis 2:17. So when Adam ate the fruit, he did not die physically. But he died spiritually. So mo ning giskutan, nahimulag din siya sa Dios. Sa takna gyud, mikuha siya, mikaon siya. Pag-ingon sa Genesis 2:17. No? For in the day, niya ng adlaw, that you eat from it, you shall surely die. Ang pangutana, namatay ba din siya niya ng adlaw? Wala. So, buot pasabot nga dili physical nga kamatayan na niyang giskutan. Kaya pagka humanyag kaon, huwag man siya mamatay, physical. Pero sa gingon sa pulong sa Diyos, sa takna nga mukaon ka ni ana, nang takna, mamatay ka gayon. Niya nang takna ang mamatay ka gayon. So, yung giskutan day is spiritual death. Pagkaon ni Adan, automatic yun, separation. Nahimulag siya sa Diyos. So, muna, when Adam ate the fruit, he did not die physically, he died spiritually. Because Adam used his volition to disobey God. He lost his relationship with him. God's righteousness cannot have anything to do with sin, except to condemn it. For the wages of sin is death. Romans 6:23. Now the death of spiritual death that the first man incurred was passed down to the entire human race with grievous consequences. Muna ang pinakadako kayo nga bad news gyud, no? Nga ang nabuhat nga sala ni Adan nga nagkos og espirituhanong kamatayon niya, mipasa ni ngadto sa tanan nga mga tao nga nahimugso nini nga kalibutan. Grabe ni siya ka gitawag na to grievous consequences. Without the work of Christ on the cross, mankind would be doomed to eternal condemnation, eternal separation from God. Yet God never leave us in a hopeless situation. Wala na gyud tatay pag-asa. Kung wala pa nagbuhat ang Dios og pamaagi, hopeless na kita. The substitutionary spiritual death of Christ canceled the staggering death of the penalty of sin against us and removed the second break of the barrier between God and man. The cancelling of this death is called expiation. So, modern word expiation. Gi-cancel ang ato ang utang. Natay utang, cancel na ang utang. No? Modern word nga expiation. To expiate means to atone for or to make amends for an offense. A criminal makes amends for his crime by serving a prescribed sentence. After serving his time, the prisoner has paid his debt to society. But we as prisoners to sin can never repay our debt to God.
Dahil ni sa katong piniriso sa kalibutan kay pwede to niya mabayaran ang iyahang salaod sa pagbilanggo sa number of years. Pag mahuman na ang imong pag-serve, kabayad na ka. Pero kini nga tong sala nga nabuhat batok sa Ginoo, kuan lahi. No? Ang gisgutan din ni, but we as prisoners to sin can never repay our debt to God. Kita nga naulipon sa sala, dili tam kabayad nito sa Dios. Grabe nga itong pagkaulipon sa sala. We cannot meet God's standard or of perfect righteousness. Dili yun. The penalty of sin against us has placed us hopelessly in debt. Only God's grace can supply complete and perfect payment. So, di man nato kaya gini, bayaran. Ang Diyos lang yun, tungod sa kadako siyang grasya, ang makabayad niya ini. So, sa Colossians 2:14, nagaingon, having cancelled out the certificate of debt consisting of decrees against us, and which was hostile to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Colossians 2:14. So, muning bayad ang pagparansang niya sa cross. Acting as our substitute, Jesus Christ took upon himself the punishment for our sins. Muning expiation. Expiation. Gibayran. God the Father judged those sins in His Christ's body on the cross. 1 Peter 2:24. The penalty for all our sins was spiritual death. The payment for our sins was the substitutionary spiritual death of Christ on the cross. Balik ko na ko, the penalty for all our sins was spiritual death. So, unsang penalty sa tanan natong sala? Spiritual death. Nahimutang spiritual ng patay. But the payment of our sins was the substitutionary spiritual death of Christ on the cross. Now, hinumdum niya, substitutionary spiritual death of Christ on the cross. Substitution lang, no? Wa man makasala si Jesus Christ nini. Wala man nagpasabot nga nini nga time nahimong makasasala siya, wa mo siya nakasala. Kundi nini nga time nag-substitute siya sa atong sala. Mo nang gitawag substitutionary spiritual death. So, occurred when God the Father forsook him while he was being judged for the sins of the world. So, mutong ang Diyos, mibiya sa iya, ang Diyos nga amahan, mibiya sa iya ha, tungod kay ang sala, anaman kay Jesus Christ. So, forsok sa iya, mo nang gitawag na itong spiritual death. God the Father forsook him, no? Now, wala nagpasabot nga namatay ang human spirit ha, wa siya nakasala ha. Unsa lang, gibiyaan lang siya sa Diyos nga amahan. So only the Lord Jesus Christ as the perfect man was qualified to pay our debt. As sinless humanity, Jesus Christ went to the cross and was judged for our sins. He was the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sa John 1:29. Siya ang nating karnero sa Diyos nga nagawagtang sa tanang sala sa kalibutan. Gwapo kayo na ang bersikulo. John 1:29. No one else could accomplish salvation, only the impeccability, humanity of Jesus Christ. Wag siya sala. The Son of God, when Jesus said, "It is finished," John 19:30, His atoning work on the cross was concluded. Ang iyang gitawag na tog atoning work on the cross was concluded. The problem of the penalty of sin was removed forever.
Then after paying our debt in full, Jesus Christ died physically. So motong namatay na siya physically. So motong dito sa cross, namatay siya spiritually, namatay po siya physically. Duha ka kamatayon ang naangkol ni Jesus Christ sa cross. So he was resurrected so that we may follow him in resurrection, attaining victory over death. Well, alanganin kayo mo pasok ta diri sa physical birth ug yun sa pag-resolve kini siya. Kaya atong time 4 minutos ang nabilin. Busa dili na siguro na to i-take up kining ikatulo para dili kita maahat sa pagundang sa tunga-tunga. Especially nga taas-taas po kining gitawag physical birth, no. So naghiskot kini siya may tungod sa regeneration. Hindo man na to nga ang basihanan yun first sa dihang ang usa ka tawo mituo automatic yun ang una din ha ang human spirit gi-create sa Dios sa iyang kinabuhi mo nang nibalik siya trichotomos body, soul, and human spirit na pud siya. At the same time, ang Holy Spirit misulod sa iya. And then, at the same time, sa dihang nanang human spirit ug nana ang Holy Spirit sa iya, mo na lang gitawag na to imputation of Christ righteousness. So, gi-impute ang pagkamatarong ni Jesus Christ niya ng tawhana. Kaya na naman, na iyang human spirit, nabuhi na iyang human spirit, gipuy-an na siya sa balang espiritu. Nagpasabot nga siya, nanay 100% nga pagkamatarong. O sa diyang nana siya imputation sa 100% nga pagkamatarong, nagpasabot nga justified na siya. So magsunod ang justification sa imputation. Nganong magsunod man ang justification? Nganong ingon man ta nga gimatarong na siya? Tungod kay gihatagan na siya 100% nga pagkamatarong sa Dios. And so, kung nana ang imputation, misunod ang justification, ang sunod niya na is regeneration na. Muna nang gitawag na to, na born again siya. Natao na siya. Pag-usap. So, anang proseso ha sa dagan sa iyang kinabuhi, sa dihang ang usa ka tawo mituo, ang unang nahitabo sa iya ang balang espiritu, gi-create niya ang human spirit niya ng tawhana. Nahimo siyang trichotomos. O sa dihang na-create ang human spirit, ang balang espiritu misulod sa iya, the indwelling of the Holy Spirit, and in fact, ni-indwelt po ang God the Father o bisan man ang God the Son. And then, naaday ng imputation. Gi-impute siya sa 100% ng pagkamatarong. Dili kayang buhaton sa tao ang pagkamatarong kaya ang tao relative righteousness lang. Ang Dios mihatag sa iya og 100% nga righteousness. Nga kana makapasar na siya sa standard sa Dios. Nga ang standard sa Dios is perfect righteousness. So karon kay gi-impute na siya na nag-charge sa iya nga 100% nga righteousness. Balanse na. Kapasar na siya sa standard sa Diyos. So muna nang justified na siya. Nganong hukman pa man siya nga, ang ihang kahimtang pareha naman sa pagkamatarong sa Diyos. Nakapasar naman siya. So muna ang justification. So kung justified na siya, muna nang gitawag na nato og regeneration. Muna natao na pag-usap. Muna nga adunay ubang mga theologians nga nagahuna-huna siya ilang mga 6 probably mga 6 seconds, no? 6 seconds ang usa ka tawo gikan sa iyang pagtuo nahimong efficacious grace na regenerate siya. So pag na-regenerate na siya, that means born again na siya, saved na siya. Well, din hila sa tama lang atong pagtuon, and then sa sunod siguro atong ipadayon kining regeneration. No? Kung aduna may mga pangutana, pwede mo makapangutana. Pero kung wala na,
Madto kita sa closing prayer. Wala. Wala itong na BM. Ako yung mga na. Okay, so mag-aampo ta. Mag-luwal ta sa Ginoo. Amahan na mo nga Diyos, nagahatag kami sa among pagpasalamat, pagdahig, paghimaya ang anak kanimo sa panahon nga magihatag ni kanamo. Bisa man ining gamay nga oras, o sa ka-oras nga pagtuon sa imong pulong, pagsimba kanimo sa Espiritu sa kamatuoran. Salamat Father God sa mga pagtulunan nga magihatag ni kanamo, ang kanindot sa imong pulong, sa imong mga plano sa kinabuhi sa tao. Nga bisan man makasasala kami, hopeless kami, wala kami mahimo sa pagbalik nga anak kanimo, ikaw mo'y may bungkag sa babag. Ug imong gihatagan kami og pamaagi ang makabalik nga anak kanimo. Ug mao ka nang miingon ikaw, I am the way, the truth, and the life. Ikaw na ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Father God, thank you so much sa imong hagyong pulong. Ug bisan man sa kamatuoran nga gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, nga maipaagi nga diin kami makabalik nga kanimo. Salamat sa kaluwasan, salamat sa kinabuhing dayon, salamat sa pagkinabuhi nga diin nagapadayon sa pagsunod sa imong kabubuton. Salamat sa tanan nga gihatag nga ni kanamo mga opportunities. Ginauli na ko ang tanang pagpasalamat pagday nga kanimo. Nakip na ang pagpamauli nga din ang imong divine protection manaka namo. In Christ's name. Amen.